Hello guys, good morning. So ngayong araw na tong biyahe namin ay Huwebes. At ayun nga, nandito kami sa papunta ng Mendez. And dahil papunta nga kami sa way na yan, madadaanan din namin papunta ng Tagaytay yung bypass road. Kaya magsishare ako sa inyo ng update doon. So ngayon nandito tayo sa parang Asis Mendez na to. Itong, para lang sa inyong kaalaman, itong binabaybay natin ngayon ay one way. So, ayan, be mindful na lang din kung sakaling mapadaan kayo dito. Baka maka-experience kayo ng mga sumasalungat. So, dire-diretso lang ito. At, ayun nga, sharean ko kayo kung ano na nga ba yung bago doon sa bypass. Kasi before, dumadaan-daan, madalas kaming napapadaan dyan. At, ayun nga, may time na parang siguro Holy Week time yon na yung bypass na yan galing ng Tagaytay ay binuksan nila. Tapos sinara ulit. Kaya ngayon update ko kayo. Ito hanggang dito na lang yung one way. Pagdating ng part na to, ano na lang. Ayan, two way na ito. Kaya kung mapapansin nyo, hindi kaluwangan yung kalsada dito. Pero two way. Pero at least hindi siya ganun ka-traffic. At ayan nga, ito na yung church nila. Ayan, sa left side naman banda yung munisipyo. Ito, madalas ako dumadaan dito and yung traffic niya hindi naman ganun. Nagkakaroon ng parang tumitigil pero hindi ganun siya kung ikukumpara sa mga ibang daanan o sa Metro Manila. By the way, kung may kailangan kayo, yung pet supplies needs nyo, ayan, may Whisper Pet Supplies dyan, kompleto yan. Mga pakain nyo sa aso at pusa, accessories, cat litter, meron dyan. Okay, balik tayo dito sa daanan. Ito, may Y na daanan dito, wag din kayong malilito kasi yung pakanan na yan, parang papunta dun sa barangay, sa isang barangay dyan. Parang Palokpok na lugar yon, Palokpok, Barangay Palokpok. So, ito na yung crossing. Dire-diretso lang tayo dito. Mabilis lang naman. Kaya samahan nyo na ako. So, ayun nga, yung bypass na ito, kung galing ka dito sa Mendez, mapapansin nyo, meron pa siyang pumapasok doon sa maliit na barangay road kasi hindi pa fully natatapos or hindi pa na-open before yung section doon, parang may ginagawa pang tulay. And yun nga, nabanggit ko parang nung March or basta around dun sa time na Holy Week. Siguro na-anticipate nila na magsisikip, binuksan nila yung daanan na yon. And then tapos parang may time na napadaan ulit ako, eh sarado naman. Sarado na naman kasi parang ongoing pa din yung construction. Tsaka kung mapapansin nyo, yung doon naman sa kanan na part, yung dati na may nakaharang na malaking bahay doon sa gitna ng kalsada, na-demolish na din nila. Wala na yung bahay kaya sa palagay ko tuloy-tuloy lang yung construction doon. So ito, nandito na tayo sa college na yan. Chinese school ata yan. So yan na yung reference point natin kapag papunta dito sa papasok ng bypass road. So ayan, may malalaking signage naman. Kaliwa na tayo dyan. Ayan, madami naman signage dito para i-guide kayo. So ako, mas okay dumaan dito kung papunta tayo ng Magallanes Square o kaya doon sa ah, Silang Tagaytay Road. O kaya pwede rin pag pa-Amadeo kayo kung saan man kayo galing, kung galing kayo ng Batangas or galing kayo dito sa Mendez or Indang. Mas okay din siyang daanan. Mas maluwag dito kumpara kung doon tayo sa Tagaytay mismo. Kasi yung Tagaytay medyo may choke point tayo dito sa Crossing Mendez dahil dun sa ginagawa nga na flyover. Pero dito, medyo nalalapit na tayo doon sa ipapakita ko sa inyo na update na mapapansin nyo medyo kinain din ng construction yung apat na linya naman to pero tig-isang lane doon sa magkabila. Parang gumagawa sila niyan ng beam na yan, yung girder. So, ito before, makita nyo yung signage. Pwede nang dumiretso.
Ito yung sinarahan din nila nung after nung Holy Week. Pero ngayon makikita nyo, meron lang part dito, gaya ng tulay na to. Biga yan kasi ginagamit nila yung isang linya para sa construction. Yan, yung tulay na yan. Tsaka ito, medyo may pampa, ano din ang traffic dyan. Pero the rest nung part, ito, nagagamit na. Medyo be cautious lang kasi nga may lumiliit. Ayun yung sa right side na yan, yun yung lalabasan nung pag pumasok tayo doon sa maliit na barangay road. So, ito, ginagawa din nila yung additional na linya pa ng tulay, kaya naging dalawang linya lang to. Pero in the future, malaki na ang pakinabang natin dyan kasi dire-diretso na talaga, mas maluwag na. And parang usually naman mga ano lang, itong nagiging choke point dito, itong crossing ng Pamadeo. Pero ayan, sa makikita nyo ngayon, maluwag siya. Hindi ganun kasikip kasi nga langaning araw. Nagta-traffic lang dito usually weekends or kapag may mga holiday, long weekend, ganun. And ayun nga, kung ako mas pinipili kong dumaan dito sa isang way pa, yung papunta ng Magallanes Square. Kasi yung kadalasan din dito sa pag dinire-diretso natin to hanggang doon sa may gas station, madalas din nagta-traffic doon kasi ang taas ng ah, bilang ng mga sasakyan na nanggagaling sa Silang tsaka dito sa Rotonda ng Tagaytay. Kaya ako mas pinipili ko dito. Kumakanan ako dito papunta ng Magallanes Square. So kung papunta tayo ng Silang, Santa Rosa Silang Road or nung Rotonda or dito ka sa Magallanes Square, mas okay na din, mas maluwag dito. So ayan, mapapansin nyo naman, meron lang din ilan-ilan. May video na din ako before na naipakita ko ito. May mga poste pa sa gitna. Kaya yun lang yung dapat nyo ding bantayan dito sa daanan na to. Pero kung ikukumpara natin, mas mabilis sa iba. Walang traffic. Ayan, ano nyo lang dito yung mga tuktok na yan. Tuktok or kung tawagin dito, bukyo. Yung nauuso na tricycle dito sa Tagaytay. Kasi mas komportable din sakyan yan kumpara doon sa regular na tricycle. So ayan, maganda yung daanan dito. Medyo ingat lang kasi biglang may mga poste dito sa gitna. Ayan o, mapapansin nyo. Tsaka may mga crossing. Meron din mga subdivision dito. Kaya may mga random na sasakyan din na lumalabas. Pero mas maluwag. At ang labas na natin, diretso na mismo dito sa may Starbucks dito ng Tagaytay or yung mga kainan dito na overlooking. So yan o, kung mapapansin nyo, may mga part na malapad, parang 5 lanes pa yan or 6. Pero may mga linya na 3, 4, tapos merong, ayan, may mga nakakaabala pa din, hindi pa rin tapos siguro may mga right of way issue pa. Pero regardless, malaking tulong na to para i-ease yung traffic sa mga dating mga dinadaanan. Kasi kung mapapansin natin ngayon, mas malaki na yung iniluwag ng Tagaytay kumpara before. Siguro pre-pandemic na times. Sobrang mag-traffic dito, kaya kung ano-anong traffic scheme yung ginawa nila, merong one way lang yung sa part nung papunta ng dito sa Mahogany. Kaya nagkakaroon din ng aksidente. Pero sa ngayon, mas malaki na yung in-improve ng traffic. Gaya nyan, dito na tayo. Yan na yung Starbucks dyan. Tapos ito na yung mga kainan. So, kung papunta kayo ng Ayala Sirin, or Rotonda, or Olivares, ayan, dito lang. Kaliwa lang tayo. Kung papunta naman kayo dito sa Winds Residence or mamamasyal kayo dyan, kanan yung papasukan nyo. So ayan, nung araw na to maluwag, mabilis lang yung biyahe namin kaya
Parang chill-chill lang yung drive natin. So yun lang. Yun lang yung update ko doon sa bypass road. So ngayon, hindi lang din natin alam, baka biglang isara nila kapag may construction ulit. Pero sa ngayon, passable siya. Medyo ingat-ingat lang kasi may part na, ayun nga, na give and take doon sa daan. Pero mas mabilis pa rin doon kung doon kayo dadaan. Lalo na kung galing nga kayo ng Silang or kung galing kayo ng Mendez or kahit sa Alfonso, dire-diretso na din eh. So, maiiwasan nyo na yung traffic dito sa mga area na to, lalo na kung weekends. So, ngayon, nandito na tayo sa Rotonda. Ayan, oh. Kung mapapansin nyo, maluwag. Ganyan yung sitwasyon kapag weekdays, except kung holiday nga. At hanggang dito na lang siguro. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next na vlog. Thank you.